Ay, kakauwi ko lang. Nag-spark ulit ako, spark driver. Ay, grabe. Ang ganda ng offer kanina. Ay, Diyos ko. Ganun pala yun kapag medyo naaano mo na, nagagamay mo na yung app, kung paano yung mga tricks, wag mong accept yung mga walang tip, mga ganon. Ay, kaganina, ang pinakamataas na tip na nakuha ko today, nasa $32. Isang trip lang yun. Pero isang pick up, tapos tatlong drop off. So yung tatlo na yon nagbigay ng $32 in tip. Tapos malalapit lang dito, mga 4.5 miles lang. Yung tatlo na yon. Ay nako, ang ganda ng tip. Sana araw-araw may ganun. Tapos kanina, itininay kong shopping. Kasi nga hindi ko pa nga natatry yung mag-shopping ka. Tapos i-deliver mo din at the same time. So, etong ginawa ko kanina, iaano kayo ko dun sa process kung paano mag-shopping, tapos mag-drop off. Watch this! So, etong offer na to ay shopping and delivery. Inaccept ko na siya. Confirm arrival kapag nasa loob ka na ng Walmart. Preview shopping list, ikiklik natin yan. Kung hindi mo makita yung item, pwede mong i-message si customer. Kung gusto niya ba ng substitute. And then, ikiklik natin start shopping. In-accept ko to dahil konti lang yung items. Para makita nyo din kung paano siya ginagawa. I-click natin ang start shopping. Every items may kanya-kanyang UPC. I-click natin ang scan item. And then, lalabas na yung camera nito. Itututok mo lang siya doon sa barcode ng items na kukunin mo. Pay attention doon sa quantity na kukunin mo. So, dito dalawa ang kinuha natin dyan. And then, lahat ng item, kailangan mong ma-scan. So, kapag mali yung item na nakuha mo, magro-wrong item siya. Pero kapag tama, sa taas niyan may makikita kang item found. May oras nga din pala ang pag-shopping. Kung makikita nyo dito, ang sabi ay 2:12 kailangan na ma-deliver na. Kaya kapag medyo marami ang item mo, medyo ngarag ka talaga. Pero dito nga, kaya ko inaksepto kasi konti lang. Sa taas nga pala nito, may nakalagay na aisle, section, at saka modular. So, diyan mo makikita yung item kung hindi mo siya makita. Or pwede mo rin naman itanong sa employee kung nasaan yung aisle na yon. And then kapag natapos ka na mag-shopping, i-check mo din isa-isa. Bilangin mo kung ilang items meron ka. Kapag nabilang mo na, i-click mo ang review complete. And then, magpuproceed na tayo sa self-checkout. And then, kapag nasa self-checkout ka na, i-click mo ang start self-checkout. And then, lalabas na yung scanner neto. Scan mo yung barcode niyan. Kapag na-scan mo na yan, lalapit si Walmart employee para i-scan yung mga item mo. Siguro mga 3 item. And then, lalabas na yung resibo. Yung resibo neto, meron din ang customer mo. And then, pwede mo na ngayong i-plastic yung mga pinamili mo. Kanina habang nagpa-plastic ako ng mga items, binibilang ko rin isa-isa. To make sure na kumpleto talaga. Kapag okay na, i-click natin ang navigate. Para makita natin yung mapa kung saan tayo pupunta. Pinili ko si Waze kasi ito yung lagi kong ginagamit. And then ready na tayo mag-drive para ma-deliver etong pinamili nating groceries. And oh my God, ang lalaki ng mga bahay dito. Ang shopping and delivery nga pala, mas malaki ang kita nito kaysa delivery lang. Pay attention din nga pala sa customer note. Kasi minsan ayaw nilang magparing ng doorbell nila. Or minsan nakalagay din dyan kung anong apartment number sila. And then i-click mo lang yung got it. And then isesirik natin kung saan mo iniwan yung grocery. Pag naibaba mo na lahat ng mga grocery, kailangan mong picturean for proof of delivery. So dito, mas okay kung makikita yung number ng bahay. Pero kung hindi mo talaga makita yung number ng bahay, carry bells na. Basta mapicturean mo kung saan mo siya binaba. And then, i-click natin ang complete drop-off. And then, after nga nyan, ayan na, okay na yan. And then, sagutin mo lang itong mga nandito. Was an access code needed? No. So, itong delivery na to ay 2 miles lang. At ang payment ko dyan ay $19.